Kapag naghahanap ako ng zone, wala akong ginagamit na any indicator. I follow structure. Tinitingnan ko ang market structure, saan nag-break, saan nagkaroon ng strong move, key level, supply and demand. So, dyan ako naghahanap ng zone. Kaya ang lagi ko lang sagot kapag may nagtatanong sa akin is, pag-aralan niyo ang market. Ang indicator lang na gamit ko is ito, moving average, EMA 100. So, ginagamit ko yan kapag nag-scalping ako sa 1 minute using Heiken Ashi candle. Pero hindi rin madalas kasi mas sanay ako magbasa ng market kaysa gumamit ng indicator. Doon kasi ako nag-start, basic market reading, price action, structure, key level. So, yan yung naging foundation ko. Punta tayo ng trading view, explain ko sa inyo paano mag-entry sa zone. Ito kasi yung signal na binibigay ko sa Telegram ko and i-discuss ko na rin yung mga candlestick na ginagamit ko for entry. Sa gold to, 5 minutes time frame. So, ganyan ang itsura ng chart ko. Wala akong indicator na gamit. Mostly lines, trend lines, mga drawing tools lang ang gamit ko. Basic chart reading lang ang alam ko. So, kung gumagamit kayo ng indicator, wala namang problema doon kung doon kayo nagpa-profit. Actually, dito, meron akong trade ngayon. So, hindi ko alam if kailan ko ito mapopost, tong video na to. So, i-check nyo na lang if nanalo ko. Thursday ngayon, Feb 19, ginamit ko yung previous zone ng Wednesday. Ito siya. Then, nakakita ko ng bullish candlestick. Entry candlestick to. Mamaya i-discuss ko sa inyo yung mga candlestick na ginagamit ko sa entry. Pwede na kayo mag-entry dito, pero nakapag-entry ako sa pullback dito sa zone. So, nagbaya ko dyan. Ang stop loss ko is dito sa baba ng zone. Ang nirisk ko is $50. And aside from zone, meron ditong pattern, binrake, then itong candlestick na to, kinlose niya to. Ang TP ko is dito. So, tinarget ko to. Ito yon sa MT5 ako nag-entry. So, ang risk ko dyan is 52. Then, ang TP ko is 321 if mabot niya yan. So, check nyo na lang if nanalo ba ako. Tuturo ko sa inyo paano mag-entry sa zones. So, tatlo yung possible entry. Magsasell kayo sa upper zone, magbabay sa lower zone, or iintayin nyo ang breakout. Kapag nag-break sa taas, magbabay kayo. Kapag nag-break sa baba, magsasell kayo. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang candlesticks. Ito magagamit nyo sa entry. Mamaya, ipapakita ko yan sa inyo. Itong mga candlestick na to, kapag nakita ko to sa lower zone, ito yung signal ko to buy. Ito, full-bodied green candlestick. So, walang wick sa taas or baba. Then, ito naman, may maliit na wick sa baba. Sa taas, wala. Then, ito, may wick sa taas and baba. Pero at least, yung body niya is 80%. So, same as this one. May wick, pero malaki pa rin yung body niya. Then, ito naman, mahaba yung wick sa baba. Then, maliit yung body ng candle sa taas. Basta mahaba ang wick sa baba, huwag yung pansinin yung color ng candle. It can be red or green as long as mahaba ang lower wick. So, yan ang entry signal natin to buy the market. Kapag nakita nyo yan sa lower zone, then it's a signal to buy. Then, ito naman, kapag nakita nyo to sa upper zone, then it's a signal to sell. Full-bodied red candlestick, maliit na wick sa taas and baba, still malaki ang body niya. Then, ito, at least 80% ang body ng red candle. Then, ito naman, itong mga to, mahaba yung wick sa taas, maliit ang body sa baba. So, huwag yung pansinin yung color ng candle as long as mahaba ang wick sa taas and maliit ang body, then it's an entry signal to sell. So, kapag nakita niyo itong mga candle na to sa upper zone, then it's a signal to sell the market. So, yan. Pakita ko sa inyo paano mag-entry. So, dito tayo mag-start. Ito yung upper zone and lower zone. Kung hindi pa kayo marunong maghanap ng zones, mag-join kayo sa Telegram ko. Nagbibigay ako din ng zones. Ang kailangan nyo nilang is yung confidence nyo sa pag-entry. That's why sinishare ko to increase your confidence and trust your entry decisions more. Okay? Example, ito yung price or candlestick approaching upper zone. Ang entry kapag ang price nasa upper zone, magsisell tayo. Nakikita niyo itong mga candle na to, bullish candlestick to, so hindi to entry signal for sell. Kapag ganito yung mga nakikita niyong candlestick sa upper zone, huwag muna kayo magsisell kasi possible magbe-break siya. Pero if ang nakita niyong candlestick is ito and ito, so bearish candlestick tong mga to, pwede na kayo mag-sell entry, ang stop loss nyo sa taas ng zone. If ang broker nyo, mataas ang spread, mag-adjust kayo ng stop loss. Ang take profit, sinasuggest ko sa Telegram ko 1 to 1, 2 to 1, 3 to 1. If marunong kayong magbasa ng market, candlestick, then you can aim higher, especially using zones. If breakout, you can get 5 to 1 or more. Pero ako kasi okay na sa akin ng 2 to 1 or 3 to 1 kasi usually malaki yung nire-risk ko and ayoko nagtatagal sa market lalo na sa gold. Hindi pa pwede ang greedy na sa gold at napaka-unpredictable niya lalo na sa smaller time frames. So next, kapag ang price nasa lower zone, magbabay tayo. Itong line na to, support line to. So sa Telegram ko, minsan may makikita kayong ganito. Zones, then may line. So support line to. Kapag sa taas nyo yan nakita, resistance yon. So kapag may ganito, usually sa baba nitong support line ako naglalagay ng stop loss. So itong candlestick na to, approaching lower zone, hindi to bullish candlestick. So bearish candlestick to, wag mo na kayo magbabay agad. Itong doji, nasa gitna ang body niya. So indecision, itong mga sumunod na candlestick, hindi yan bullish candlestick. Itong next, okay to, entry signal to. Pero if ako, maghihintay pa ako ng isa pang candlestick na makuklose nyo tong week na to, which is ito. So, dito ako mag-entry. May video na ako na ginawa about closing highs and lows. Panoorin nyo na lang yon. Makaka-help din yon sa entry decisions nyo. Pero let's say, nag-entry kayo dito sa candlestick na to, or let's say, wala kayong alam sa market or candlestick.
So, ang alam niyo lang, mag-e-entry kayo sa lower zone ng buy. So, nag-buy kayo dito, na-stop kayo ng candlestick na to, natalo kayo, let's say $10 or 50 kung magkano man yung nire-risk nyo. And nakita nyo itong malaking wick sa lower zone, rejection bar yan, entry signal yan to buy. Then, nag-decide kayo mag-re-entry or kung wala kayong alam sa candlestick, nag-re-entry kayo. So, nakakuha kayo ng 5 to 1. So, kung $50 yung nire-risk nyo, meron kayong $250. So, nabawi nyo yung talo nyo kanina, meron pa kayong $200 profit. So, huwag kayong matatakot sa re-entry. Huwag kayong mag-hesitate to re-enter a trade. Price respect zones but doesn't always react perfectly sa first touch. Okay? If the price breaks the zone, then meron din tayong entry for breakout. Mamaya, ipapakita ko yan sa inyo. So, dito naman, ito yung price approaching lower zone. It's a bearish candlestick. Malaking red candle yan. Hindi yan entry signal to buy. Ang signal ko to buy is itong green candle na to, full-bodied candlestick. Pwede kayo mag-enter dyan. Ang stop loss is dito sa baba ng zone or mas safe sa baba ng support line. So, meron na kayong 1 to 1 plus. Let's say, wala kayong alam sa market, wala kayong alam sa candlestick, basta ang alam nyo lang, magbabay kayo kapag ang price na-touch na yung lower zone. So, kung nakapag-buy kayo dito sa red candle na to, stop loss nyo sa baba ng support line, safe kayo. So, meron kayong 1 to 1 profit. Pero if ang SL nyo, nilagay nyo sa baba ng zone, then stop kayo nitong candlestick na to, so natalo kayo. Again, if nag-re-entry kayo ng buy, since ang price nag-bounce sa lower zone, break even kayo, so hindi yun loss. Break even is always better than a loss. Okay, so isa pa, ito breakout naman. Ito yung price or candlestick approaching lower zone. So, big red candle yan. So, kahit nasa lower zone yan, hindi ako mag-entry dyan kasi bearish candlestick yan. Then, next candle, may wick sa baba. Entry signal to, pero if ako, maghihintay ako ng isa pang confirmation. Gusto ko, candlestick na mako-close niya tong high. Tsaka ako magbabay. So, yung mga sumunod na candle, walang naka-close nito. So, hindi ako magbabay dyan. Okay, again, let's say, wala kayong alam sa market, pati sa candlestick, or kapag nag-buy kayo dito, nung nakita nyo tong candle na to, na-stop kayo, natalo kayo, pero ang price or itong candlestick na to, binrake niya yung zone. Ito yung entry candle ng sell, 'di ba? So, if nag-enter kayo ulit dito, nag-sell kayo dito, since binrake niya yung lower zone, so meron kayong 4 to 1. So, yung talo nyo kanina, nabawi nyo plus profit. So, let's say natalo kayo ng $20 or $50 dito, so bawi kayo dito, may profit pa kayo. So, nag-break siya, bumalik sa support line, naging resistance na. Ito yung candlestick natin, wick sa taas, signal for sell. If nakapag-entry ka dito, stop loss mo sa taas ng zone, you will get 6 to 1 plus. So, bawing-bawi yung talo mo dito. If nag-break ang price sa zone, you can aim higher, 5 to 1 or more. Kaya ibang trader, breakout trader, mas gusto nilang mag-entry sa breakout kasi mas malaki yung reward. Medyo maghintay ka nga lang kung kailan siya mag-break. Minsan naman kasi nagbabounce lang yung price sa zone, so sayang naman yung opportunity. Kaya tinuturo ko sa inyo yung iba pang possible entry bukod sa breakout. So, isa pa ulit example. So, ito, bullish candlestick, hindi yan entry candle, pero itong dalawa, signal for sell. If nag-sell kayo dyan, stop loss sa taas ng zone, kung ang broker nyo mataas ang spread, mag-adjust kayo ng stop loss sa taas. So, meron kayong 1 to 1. Or kung bago lang kayo, wala kayong candlestick confirmation, nag-sell kayo agad dito, since yun lang yung alam nyo, mag-sell sa upper zone, still nakakuha kayo ng profit din. So, ito naman, green full-bodied candlestick, not entry for sell, pero itong dalawa, signal to for entry. Pero mas gusto ko if nasa baba ng zone. So, nasa gitna sila ng zone, so hindi pa ako magde-decide dyan. Pero let's say, nag-decide na kayo agad, nag-sell kayo, na-stop kayo, so natalo kayo. Pero nakita nyo itong bearish candlestick na to sa baba ng zone. If nag-re-enter kayo dyan ng sell, ang stop loss nyo sa taas ng zone, nag-breakout pa siya. So, 6 to 1, so bawing-bawi yung talo nyo, plus profit. So, huwag kayong mag-hesitate to re-enter a trade. Huwag nyo itotodo yung account nyo sa isang entry. Katulad niyan, if natalo kayo sa unang trade, pwede kayo makabawi sa re-entry nyo. Tandaan nyo, re-entry is not revenge trading. If na-stop loss kayo, doesn't mean na mali yung setup nyo or mali yung entry decisions nyo. Sometimes, yung market, nang i-stop talaga yan before making the real move. Pero if madaming beses na kayong na-stop, iba na yon, huwag na kayong mag-re-entry na mag-re-entry. Mag-stop muna kayo mag-trade kapag ganon. Usually, kapag lagi kayong na-i-stop, nasa loob kayo ng consolidation. So, nag-break, bumalik sa zone. If nakapag-enter kayo dyan, meron kayong 3 to 1. Still, zone pa rin yung gamit natin. Then, dito, approaching upper zone. If nag-sell kayo dito agad, tumaas yung price. So, stop kayo, natalo kayo. Pero yung price ay nag-break pataas. If nag-enter kayo ng buy, stop loss sa baba na zone. So, bawi na yung talo nyo kanina plus profit. Then, dito naman, ito yung sell signal natin. If nag-enter kayo dyan, meron kayong 2.5 RR. So, hanggang dito lang siya. Then dito, if sa breakout kayo nag-enter, ito yung entry signal natin, green bullish candle, stop loss sa baba ng zone. So if dito, let's say, nag-sell kayo dito, wala kayong alam sa market, alam nyo lang ang entry sa upper zone. So natalo kayo dito, pero if nag-enter kayo ulit sa breakout ng buy, so nabawi nyo yung talo nyo dito plus profit. So yan, ganyan ako mag-entry using zones. Merong panalo, merong talo, merong break-even.
So, yung trade ko ngayon, positive siya. Hopefully, maabot na yung profit target ko. So, check nyo na lang din if nakuha ko ba yan. $300, risking 50 using zones pa rin. If makuha ko yan, I'm done trading for today. Hindi na ako magte-trade mamaya. $300, okay na yan. Hindi na ako magpapaka-greedy pa. Kayo din, hindi nyo kailangan mag-trade maghapon para makakuha ng profit. So, hindi laging panalo sa trading. Kung nanalo na kayo, mag-stop na kayo. So, kung hindi pa kayo marunong maghanap ng zones, or wala kayong time, mag-analyze ng market, mag-join kayo sa Telegram ko, nagsasend ako ng zones doon, ang kailangan nyo na lang is yung confidence nyo mag-entry. So, meron din akong zone bot, free tools ko yun, you can use that bot sa Tele ko. Then, sa mga beginners naman na hindi alam saan mag-start or gustong matuto mag-trade, so meron akong ginawang video guide, click nyo lang yung link sa bio ko, or DM nyo ako, ibibigay ko sa inyo yung link.